Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan, ang alagad na mahal ni Jesus, the beloved disciple. Of course, lahat naman ng mga alagad ay mahal ni Jesus. Pero ang maganda kay Juan, ito ay appreciated niya. Kaya naman ito ay talagang ginantihan niya. Alam po ninyo, mas magiging posible lang yung pagmamahal na totoo sa Diyos kung ma-appreciate muna talaga natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi yung magiging pagmamahal natin sa Kanya, magiging response lang natin sa napakatinding pagmamahal niya, sa napakalaking pagmamahal niya, kung kaya't maliliitan tayo sa pagmamahal na ating ibibigay sa Kanya. Papaano ginantihan ito ni Juan? Una, talagang minahal niya si Jesus. Sapagkat sumunod siya kay Jesus hanggang dulo, hanggang kamatayan ni Jesus. At least, doon sa sakop na yon ha, siyempre susunod pa rin si Juan pagkatapos na mamatay at muling nabuhay na ang ating Panginoong Jesus. Basta doon lang sa sakop na yon, kung kailan at kung saan din, iniwan ng ibang mga alagad ang Panginoon. Samantalang ang ibang mga alagad ay, sabi ko nga, gumamit ka man ng largabista, baka hindi mo makita. Kung saan-saan nagtago, nagpunta, dahil ayaw nilang madamay sa sinapit ni Kristo. Si Juan, ayon sa tradisyon, ang siyang tanging nagpakita. Nagpakitang alagad sa paanan ng krus. At nagpakita si Juan, hindi lang siyempre para sa mga pumapatay o pumatay kay Jesus. Higit pa dito, nagpakita si Juan ng suporta kay Jesus. Na noon ay kailangan-kailangan ang moral support. Malaking bagay na nandun siya, bukod pa sa yung presensya rin ni Juan ang siguradong nakatulong upang mas maging matatag ang mga babaeng naroroon din, lalong-lalo na ang mahal na ina. And this leads us to our second point. Mahal ni Juan si Jesus. Kaya minahal din ni Juan ang mga mahal ni Jesus. Unang-una dito ang ating mahal na ina, ang ina ni Jesus. Alam po ninyo, kaawa-awa ang kalalagayan noon ni Maria. Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo na masyadong pabor sa lalaki, ang halaga ng babae ay nakasalalay lamang sa lalaki sa buhay nito. E papaano naman si Maria? Most probably, patay na. Isang huwaki na tatay niya. Yung dalawang lalaki sa buhay niya, San Jose, nawala na. Si Jesus, mawawala pa. Kawawang kawawa. May mga nagsasabi nga po na may mga babaeng balo dati na nag end up na prostitute eh. Kapag wala ng lalaki sa buhay nila, kapag wala ng kamag-anak na lalaki, walang asawang lalaki, walang anak na lalaki, nag end up bilang prostitute. Ganon kaawa-awa ang estado noon ni Maria. Kaya before Jesus died, sinigurado niya sa makataong pananaw na may mag-aalaga sa kanyang mahal na ina. Bagay na pinaunlakan naman ni San Juan Bautista talaga. In connection with this, mahal ni Juan si Jesus, kaya minahal din ni Juan ang mahal ni Jesus na itinatag niyang simbahan. Oh, yun. Mahal ni Jesus ang itinatag niyang simbahan. At tatandaan po ninyo, di ba? Sabi niya kay Pedro, feed my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ang tupa ang yung sumisimbolo sa ating mga mananampalataya na sumusunod sa ating mabuting pasunod si Kristo. Tayong lahat ang siyang simbahang tinatag niya. Inaangkin niya. Talagang sa kanya. Kaya ito'y mahal niya. So si San Juan, minahal din ang simbahan. Unang-una, ang mga tagapamahala ng simbahan. Ang mga alagad, lalo na si Pedro. Hindi niya pinag-astahan ng yabang ang mga alagad, lalong-lalo na pagkatapos na muling nabuhay si Kristo. Hindi niya sinabing, napakaduduwag niyo, wala kayong mga kwento. Lalong-lalo na si Pedro, na minsan nagsabi pa kay Kristo na kahit buhay niya ay ibibigay niya. Hindi ni Juan minaliit si Pedro. At yan po ang makikita natin sa ating narinig na ebanghelyo. Sinabi dito na siyang nauna nakakita ng mga pinambalot sa katawan at sa ulo ng Panginoon sa libingan nito. Pero hindi siya pumasok. Hinintay niya si Pedro upang mauna si Pedro. Tanda ng paggalang ito ni Juan, hindi lang kay Pedro actually, kundi sa pamamahala at sa kapangyarihan na ibinigay ni Kristo kay Pedro sa Mateo 16. Diba ang sabi doon?
Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Ganon ang pagmamahal ni Juan sa simbahan, both sa mga nanunungkulan, gayon din sa mga miyembro ng simbahan. Sinasabing inispend ni San Juan ang buo niyang buhay matapos si Jesus ay umakyat na sa kalangitan na nangangaral sa mga unang Kristiyano. Pinatatag ang kanilang pananampalataya. At ang lagi nga daw mensahe ni Juan sa mga unang Kristiyano, magmahalan kayo. Magmahalan kayong parte ng simbahan na tinatag ni Kristo. And not to mention na ang kanyang naging disipulo na si Saint Ignatius of Antioch, ang siya ding nagsabi ng ganito, that wherever the bishop appears, let the people appear. As wherever Christ is, there too is the Catholic Church. Si Saint Ignatius of Antioch, ang unang nag-coin ng Catholic Church, Universal Church. Ito yung simbahang tinatag ni Jesus. At si Saint Ignatius sa kanyang mga itinuro, lalo na sa mga taga-Smyrna, nandun yung emphasis niya sa paggalang sa mga pamunuan ng simbahan at sa paggalang sa mga miyembro ng simbahan. O, sige, kanino manggagaling yan? Yung impluensyang yan, kundi kay San Juan. Kaya mga kapatid, ang isa sa pangunahing mensahe ng pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Juan ay gayahin natin siya. Tularan natin siya. Mahalin natin si Jesus ng buo na tayo mananatiling nagmamahal kay Jesus sa kabila ng sakripisyo, sa kabila ng mga krus sa buhay, sa kabila ng kahit tayo na lamang ang tumatayo, naninindigan para sa Kanya. Mahalin din natin ang mga mahal ni Jesus. Mahalin natin ang kanyang mahal na ina. Hindi natin mamahalin ang mahal na ina kung hindi natin nakikita na ang kanyang anak ang siyang pinakaunang nagmahal talaga sa kanya. Minsan ay may nagsabi, baka naman sumobra ang pagmamahal natin sa mahal na ina. Ang masasabi ko lang po dyan ay huwag tayong mag-alala sapagkat gaano man natin kamahal ang mahal na ina, hindi ito sasapit ni hindi nito mapapantayan ang pagmamahal ni Jesus sa mahal na ina. Lagi pa rin magiging kulang ang pagmamahal natin sa mahal na ina. At kapag minamahal natin ang mahal na ina, ang unang natutuwa sa atin ay ang Panginoon natin. Mahalin din po natin ang simbahan. Mahalin natin ang pamunuan. Igalang. Hindi ko sinasabing konsintihin sa mga kasalanan, paalalahanan, kung kinakailangan isumbong sa kinauukulan, gawin yan. Pero huwag mawawala ang paggalang. Huwag mawawala ang paggalang. Napakaraming kapalpakan ni Pedro. Isa sa matinding kapalpakan ni Pedro, hindi lamang yung pagkatatawa ni Pedro, kundi yung pagdududa pa rin ito kahit na muling nabuhay na si Kristo. Si Juan, nakita pa lang niya yung mga pinambalot sa katawan at sa ulo, naniwala na siya eh. Si Pedro hindi pa talaga. Yun ang napakahalaga eh. Napakahalaga ng muling pagkabuhay ni Kristo na hindi agad pinaniwalaan ni Pedro. Pero hindi yon pinintas ni Juan kay Pedro. Nandun pa rin ang paggalang ni Juan lagi kay Pedro. Sapagkat alam ni Juan na kahit siya yung alam niyang minamahal ng Panginoon, si Pedro ang binigyan ng katungkulan ng kapangyarihan ng Panginoon at iginagalang na yon. Mahalin din po natin ang miyembro ng simbahan. Huwag tayong magsiraan, i-avoid na po natin yung tsismisan. Tayong mag-away-away, huwag tayong magpagalingan sapagkat iisa lamang namang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Kaya isang Panginoon din naman ang sasaktan kapag ginagawa natin yung mga bagay na yan. Sinisigurado ko po sa inyo na kahit nasa tama kayo, hindi natutuwa ang Panginoon kapag inuusig, inaalimura, inaapi, pinipintasan, sinisiraan natin ang ating kapwa-tao. Ito po sana mga kapatid ang ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang. Mahalin natin si Jesus. Mahalin natin ang mga minahal niya upang tulad ni Juan, mas ma-appreciate, mas maramdaman natin ang pagmamahal niya. Amen.